Isa sa mga pinakamahirap na bagay sa content creation ay, lalo sa pagkain, ay mag-isip ng mga bagong klaseng recipes. Recently, medyo nagkaroon ng AI revolution kung saan natatakot ng mga tao na baka nakawin na ng AI ang trabaho nila. Kasi tumatalino ang AI. Ay, kita mo, may natatakot doon, di ba? So ngayon, subukan natin i-utilize ang AI dito sa channel na to, di ba? Magtatanong tayo sa AI ng mga recipes at lulutuin natin at titikman natin para malaman natin kung talaga bang mas magaling ang AI kaysa sa tao, di ba? Okay. Okay. Open time, sir. Ano ba pansin? Pag si ChatGPT ay kakausapin mo, magbibigay ka ng prompt sa kanya, bibigaw muna siya ng persona. Para sagutin niya yon sa personang yon. Parang gano'n. You are a chef in a 5-star hotel. Please provide me with an authentic recipe for sisig. Ano kaya ang sasabihin ni ChatGPT? Certainly, sisig is a popular Filipino dish known for its savory, tangy, and slightly spicy flavors. Here's an authentic recipe for sisig. Browse lang muna natin yung ingredients. Pork belly, pork liver, sibuyas, bawang, so far so good. Sile, toyo, kalamansi, mayonnaise. ChatGPT nagsabi, hindi ako. ChatGPT nagsabi, hindi ako ha. Butter, salt and pepper to taste, green onions, optional, 2 pieces of raw egg. Tapos ito yung instructions niya. Medyo kinakabahan ako sa recipe ni ChatGPT. Mapapalitan ka naman. Hindi naman. Pero ito ang gagawin natin dito, sakto to hanggang huling gramo, hanggang huling patak. Susundin talaga natin sila. Kailan ako huling sumunod ng recipe? Napakatagal na pre. Hindi kasi talaga ako sumusunod ng recipe to the dot. 10 utos lang ng Diyos saka yung 5,000 utos ng asawa ko. Yun lang yung mga sinusunod ko talaga. Pero okay, sige, sundin natin to. Tingnan natin. Ngayon kung tutuusin, parang hindi naman mahirap pasarapin ang sisig. Kasi ang baboy ay masarap. Timplahan mo. Mas masasarap siya, di ba? Ang ano ko lang dito, ang issue ko lang dito. I mean, alam ko naman, hindi naman si ChatGPT ang pinaka magandang source ng impormasyon pagdating sa ganitong bagay. Pero ang malinaw ko sinabi dito ay authentic, pero nilagyan niya ng mayonnaise saka itlog. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha itong impormasyon. Pero tingnan natin. Next recipe. Ano ba maganda? Caldereta. You are a food vlogger with millions of followers. Please provide an authentic version of caldereta that will get millions of views. Title. May title siyang binigay. Oh. Authentic Filipino beef caldereta recipe. A flavorful fiesta on your plate. Get ready to tantalize your taste buds with ultimate comfort food. Authentic Filipino beef caldereta. This rich and hearty dish is a celebration on a plate packed with tender beef, vibrant vegetables, and a symphony of spices. Join me in the kitchen as we unlock the secrets to crafting this beloved Filipino classic that will surely become a favorite in your home. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more delicious recipes. Vlogger siya. Ngayon, tingnan natin yung mga ingredients niya. Tingnan natin to. Okay, beef, oil, garlic, tomato, so far so good. Liver spread, okay. Black pepper, paprika. May paprika, okay. Green olives. May green olives. Walang kahit anong dairy. Walang cheese, walang iba, walang gata. Tulad ng kadalasan ko nilalagay, wala. Okay. Tingnan natin, di ba? Eh, pag hindi nag-million ng views nito, kasalanan ni ChatGPT yun, pare, di ba? Next recipe. Ano pa tingin mong okay, Bin? Yung kanina, pinag-usapan natin kanina. Pares. O, sige. Ito maganda. You are a street vendor with thriving food business. Please provide a recipe for pares. Specifically, pares lang, hindi beef pares. Pares is a popular Filipino dish consisting of braised beef stewed in a flavorful sauce, typically served with garlic fried rice and a clear broth soup. Tingnan natin ingredients. Beef, okay. Bawang, sibuyas, toyo oyster sauce, brown sugar, okay. Star anise. Palagay ko itong pares na to, pre, parang lalabas to na parang pares retiro. Kasi may star anise. Pero, wala akong nakikitang cornstarch. Medyo malapot kasi yun eh. So, baka parang pares ka. Hindi natin alam, di ba? Thicken the sauce. Ayun, may nakalagay palang cornstarch dito. Meron bang cornstarch na nakasulat? O, yun o.
Walang nakalagay na cornstarch dito sa ingredients, pero sa instructions meron. Oo, meron. Oh, anyway, sige. Meron na tayong recipe para sa sisig, caldereta at beef pares. So, ano bang kailangan natin gawin? Mamili na tayo. Diba? O di, tara, tapos lutuin na natin ito. Account ba ito, pre? Habang digas kasero ngayon. Hindi talaga. Dahil pinatay mo yung camera mo eh. Mabilis pa sana tayo dito kanina pa. Medyo hapon na kasi. Oo. Titingnan namin kung meron pa ditong mga karne-karne. Sa palengke. Pag wala, doon tayo sa Pag wala, save, ano na tayo? Groceries. Hapon na, Dami na sarado. ang Genebet na lang bukas. Hi! Kaya nga Okay. eh. Boss, pabili, kalating kilong may talop na bawang. Isang guhit ng labuyo po. Kalahating kilong kalamansi. 2 tali po ng sang. May rino kayo? 5 po. 3 large potato. Mga malalaking patatas eh. Patatas ni Princess Sarah. Malaki na ba to? Malaki na yan pre. 3 red bell pepper, tapos 3 green bell pepper. Tapos pili tayo ng carrots. Carrots, chi. Ilang taong ka nang di nagbibigay Kaya kami di. bibigay ako Alo, tinatakasan na yung inaanak nyo. Pangatlong beses na, nakita pre. Bigyan mo namin din ng pamasko. Halos wala nang mabiling maayos dito sa ano eh. Oo. Late na pre. Kaya groceries na. Groceries tayo. Tara. Sa supermarket. Grabe ka sa makina namin. Baka dito na lahat ng karne. Sana meron. Tsaka yung mga tira-tira. Olives, green peas. Oo. Dito na. Ang haba ng pila, pre. Haba ng pila, pasensya ka na pre naghintay ka. Hindi na nakapasok eh. Tinry ko kanina, bawal daw may camera. Bawal. Bawal ang may Akala ko camera. bawal yung pogi. Kaya tayo mo nakapasok kami, ikaw di ka nakapasok. Kasi bawal ang pogi, pre. Hindi, pre, ito na. Balik na tayo. Ako na rito. Balik na. So, bakit? Spider-Man. Uy, Miles Morales. Ginagawa mo dyan? Danny Morales. Miles Morales Reyes. Inaayos na namin kasi mag-uulan eh. Di ba? Mag-uulan na. Baka magbahan na naman dito. Pero anyway, kinabukasan na at nakapamili at na-prep na namin yung mga kakailanganin para dun sa ating AI recipe. At nagsimula tayo dun sa una natin pinrom and I think sisig yun. Di ba? ChatGPT, can you tell me the ingredients? Tatay ni Pinocchio. Si ChatGPT. Oo. GPT, pakilista nga sa akin ang ingredients ng authentic na sisig. Oo. 500g pork belly, boiled and chopped into small pieces. Yan. 200g pork liver, boiled and chopped finely. Yan, meron din. Oo. 1 large onion, minced. Yan, meron. Siyempre, 3 cloves garlic, minced. 3 cloves garlic. Wala pa. Pakilabas. Hindi, mince eh. Nakalagay sabi, mince eh. Pakilabas yung nakachop natin. Talaga ba, Gepete, 3 cloves lang? Tsaka talaga ba, Gepete, ganito lang kakunti yung sibuyas para sa ganyan karaing baboy? Pero siyempre, magtitiwala tayo, di ba? Sunod muna, bago suway, di ba? Tama. So, pasensya na, Gepete, hindi ko nasusukatin talaga to. Pero 3 cloves, 3 butil lang yun eh. 3 butil lang. Ganyan lang yun, di ba? Baka mas konti pa. Gepete, ano ang ating next ingredient? 3 to 5 pieces red chili peppers, siling labuyo, minced, adjust according to your preferred level of spiciness. Siling labuyo. Oo. So, 3 to 5 pieces, ayon sa panlasa daw natin. So, doon tayo sa minimum, 3. Gepete, ano ang ating next item? 2 tablespoons soy sauce. 2 tablespoons soy sauce. 1, 2. Okay. Next, Gepete. 3 tablespoons calamansi juice. Calamansi or lemon juice. juice. Sige, mamaya ko napipigain to. Pero susukatin ko to. Gepete, ano ang next ingredient natin? 3 tablespoons mayonnaise. Gepete, sure ka ba dyan? Baka gusto mong ulitin kung ano yung ingredient na yon. Hindi pwedeng i-rewind. Ulit tayo. Hindi pwedeng i-rewind. 1, 2, 3. Okay, sige. Gepete, ano ang next? 2 tablespoons butter. 2 tablespoons butter. O, sige, pakikuha muna yung butter natin dyan. Bato. Bawal yan. Pwede. Mamaya ko na rin hihiwain kasi mukhang alam ko naman kung para saan na to. Dito pumapasok kayo yung pagbabasa ng recipe na may idea ka na kung ano yung dish na yun, di ba? Next, Gepete. Salt and pepper to taste. Salt and pepper to taste. Mamaya ko na iti-taste. Gepete. Next. Green onions, chopped, for garnish. For garnish lang naman yan. So, meron tayong green onions dito. May sang tayo at mamaya ko na i-chop yan. Palagay ko, yun ang huli kasi nag-garnish na o meron pa ba?
Optional. 2 pieces raw eggs. 2 pieces or raw sizzling egg? fat, served on a hot plate. 2 pieces raw egg served on a hot plate. Usually sizzling plate, pero cast iron ang gagamitin namin dito. Kasi same material lang naman yon. Use what you have, di ba? Use what you have. Meron pa? Instructions. Instructions na, okay. Bago tayo pumunta sa instructions, gusto ko lang sabihin na minsan sa mga ingredient list, meron pang pre-prep na tinatawag. Like, pag sinabi niya na chop onions, madali lang yon. Chinap mo yung sibuyas. Eh dito, sabi dun sa recipe, boiled. Hindi niya sinabi kung gaano katagal dapat ibo-boil. Hindi niya rin sinabi kung may salt, pepper, laurel ba. Hindi ko alam. Hindi, malabo yun. Tapos sinabi niya, chop into small pieces. Gaano kaliit yung small pieces na yon? Hindi ko alam yon. Kaya patuloy ko sinasabi sa inyo, ang pagsunod sa recipe ay talagang guide lang. Kasi kunyari, ikaw ay papasok sa recipe na wala talagang kahit anong prior knowledge kung ano yung dish na yun, medyo mahirap talagang magluto ng bulag. So, kapag kumonsulta ka sa isang recipe, konsulta ka ba ng ibang sources, video, para makita mo kung ano yung tinutukoy nilang small pieces. Putya, pag binigay mo sa isang tao to, halimbawa, isang Amerikano na hindi alam kung anong sisig, tapos nag-search siya ng sisig recipe nang walang kahit ano pang ibang references, kahit picture, tulad ng kay ChatGPT, walang picture yan. Sa mga cookbook, minsan may picture. Hindi mo alam kung ano yung small pieces na yan. Pre, medyo mahirap yun, di ba? Ngayon natin ipapasok yung sense natin bilang kusinero na may alam kung ano yung recipe na yun. Bakit walang siling berde? Una sa lahat, bakit walang siling berde? Hindi ko alam kung bakit. Pangalawa, sorry bakit may mayonnaise? Sabi ko authentic. Alam naman natin talaga na ang authentic, wala naman talagang, authentic na galing Pampanga, wala naman talagang mayonnaise. Alam natin lahat yan, di ba? Pero bakit ito yung binigay niya? Hindi natin alam. Siguro hindi Pilipino si ChatGPT, di ba? Pangalawa, ang alam ko sa original na sisig, may atay, pero ang ginagamit nilang manok, tapos ginagawa nilang creamy yun. Hindi ganto. Pero isa pa dito, mapapansin nyo rin, hindi tayo binigyan ng eksaktong measurement sa asin, paminta, at kalamansi. Ikaw pa rin na magtitimpla sa sarili mo. Salt and pepper to taste. Sorry, meron pala yung kalamansi. 2 tablespoons pala yung kalamansi. So, malalaman natin kung yung Hoy! 2 tablespoons! 2 tablespoons. Parang ano pre Sorry. Malalaman natin mamaya kung yung 2 tablespoons pa na yun. Kasi Tute. Tama. Kung yung 2 tablespoons ba na yun, sapat na. So basically, ang binigay sa atin na ingredients ay parang malapit naman. Sa alam natin, di ba? Pero lobat. Lobat si Chipete, pare. Pero ang ano dito, sa palagay ko kasi handa na lahat to, assembly na lang yung nakalagay sa instructions, diba? So gawin na natin yan, pero pipigayin ko muna yung kalamansi na. Melt the butter over medium heat. Para sa akin, masyadong malamig. Kasi masarap nga dito sa sisig, pag nilagay mo sa system plate, yung nasusunog yung butter. Nagiging buernozet, pare. Masarap yun ano next natin? Add the minced garlic and onions. Saute until fragrant and the onions are translucent. Okay, sige. So wait lang, tunawin lang natin yung butter. Sabi niya pala, melt the butter. Saute the garlic and the onions hanggang maging translucent at fragrant daw. Onion. So ngayon, nakikita ko na maliit yung pan namin. Maliit to. Kuha lang kami ng mas malaking cast iron pan, baka magalit si Jepete. So nalipat na namin sa mas malaking skillet, sabi nga ni Jepete. At fragrant and medyo translucent na yung sibuyas at bawang na. Jepete, ano ang next step natin? Add the chopped pork belly and pork liver. Cook until the meats are slightly browned and crispy. Slightly brown and crispy. Medyo doubtful ako doon kung mapapakrispy natin. Pero sundin natin. Yung ating pork belly. Tapos yung ating lover boy. So dito, mapapansin nyo, natuyo yung butter natin. Halos naubos na yung mantika. Pero hoping na may kumatas na mantika doon sa sinasabi ni Jepete na step para mapalutong. Pero honestly, doubtful akong lulutong tong bagay na to. Pero let's give it a chance, di ba? Let's give it a chance. So ngayon, may nakikita akong browning, meron sa karne, zoom mo pa nga midi para mas makita nila. Pero parang mas nagbabrown yung bawang, di ba? Ayaw nating mangyari yun na masunog yung bawang kasi mapait yun. Pero yung karne pag nasunog, okay lang. Di ba? Masarap yun. So tingin ko, move on na tayo sa next step kasi baka masunog pa further yung bawang. Jepete, ano ang next step natin? Stir in the minced red chili peppers. Cook for another 2 to 3 minutes. Red chili peppers. Cook for another 2 to 3 minutes. Jepete, anong next natin? Season with soy sauce.
calamansi juice, or lemon juice, salt, and pepper. Okay, dito na lalabas yung to taste natin. So, toyo. Kung ako talaga, nor liquid seasoning to po. Pero sabi ni Jepete, Tama. salt, konti lang muna kasi to taste yan. Pepper. Tapos yung 2 tablespoons ng calamansi juice natin. Kung ako, sa step na to, nakapatay na yung apoy. Nag-dissipate yung lasa ng kalamansi kapag pag nainitan siya. O, Jepete, ano na next natin? Mukhang nasusunog na to, ha? Add the mayonnaise to the pan. Stir until the meats are evenly coated with the mayonnaise. Okay. Gusto ko lang sabihin, ha, na si Jepete to. Si Jepete nagsabi, ha? Halo. Evenly coated, sabi nila. Pero feeling ko magmamantikalan to kasi nainitan yung mayonnaise eh. Ganun eh. Ganun naman yun eh, di ba? O yan, wala na nga yung mayonnaise eh. O ano next, Jepete? Add a saute Continue cooking for another 3 Oy, to oy, 5 oy! minutes. Nauulol si Jepete. Akin na nga to. Sabi dito, continue cooking for another 3 to 5 minutes allowing the flavors to melt together. So, sige, 3 to 5 minutes. Sideways ako doon, pre. Tagilid ako doon sa bagay na yun. Kasi nawala na yung mayonnaise. Di ba? Sabi niya, i-coat daw lahat ng pieces ng karne ng mayonnaise. Pero wala na nga yung mayonnaise eh. Nagmantika na eh, di ba? Pero sige, sundin natin. Sundin natin pa. Mukha pa rin ba siyang sisig? Oo. Jepete, anong next natin? And adjust seasoning if needed. Taste and adjust seasoning if needed. Tatabangan ako. Konting asin pa. Ito yung to taste eh. Okay na siguro to. Ano next? If you prefer the sisig to have a crunchy texture, you can transfer it to a sizzling plate. Crack 2 raw eggs on top of the sisig and serve immediately while it's still sizzling. Hindi natin ita-transfer. Ito na yun eh. Ito na yun. Oo. Tsaka yung mga flavor na yun, yung mga naninikit, yan na yun. Garnish with chopped green onions before serving. Yung itlog, saan ilalagay? Ay, ilalagay na ba? O, sige. Lagyan na natin to. So, papatayin ko na to. Kasi technically, ito na yung sizzling plate natin. Yan. Up, 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 up. Okay, optional daw yung garnish. Ayan. At eto na, pare, ang ating AI-generated sisig. Masarap kaya to, pare? Medyo naghihinala ako ng konti dito. Ay, Ninong. Bakit? Alay, Makeng, Masarap, Talaga, Talapi. Talapi. Bago pa kung ano sabihin ni ChatGPT. Ha? Tikman na natin to, pero bago yan, Ian. Picture mo na yan. Picture mo na yan, tapos si Jerome. Slow mo konti. Jerome, slow mo ka muna, konti lang. Ngayon, kung titingnan natin yung rate ng pagsunod namin kay Jepete, isa lang naman yung hindi namin nasunod na maayos dito. And that is yung Transfer. yung pagka-transfer. Kasi tinanong ko si Alvin kanina kung doon na isa-serve, sabi niya oo daw. So kasalanan ni Alvin yun. Pero kasalanan ko rin yun kasi inassume ko na. Yeah, inassume ko na. Pero kung 2,000, doesn't make a whole lot of difference naman siguro. Babaranahin ko to si Danny. Tikman na natin, par. Ayan o, naluto naman yung itlog niya. Par, tingnan mo yan. Sisig naman siya. Oo. The perfect bite, pare. Mali ako. Mali ka? Mali ako. Masyado kong hinusgahan si Jepete. Okay naman siya. Pag ito yung nakuha mo sa restaurant na sisig, hindi ka naman masyado magre-reklamo. Hindi ka masyado magagalit. Pwede na. Pwede na. Ang pwede ng sisig ay masarap pa rin na sisig. Diba? Cold pizza. Still a pizza. Diba? Yung mayonnaise nawala. So feeling ko, baka yun yung nagmantika. Pero I don't think yun yung intention nung recipe na to. Pero masarap siya. Halika dito. Ito, si Alvin, pansin mo, laging sisig laging in-order sisig. niyan. Laging sisig in-order niyan eh. Pag si Alvin, maraming kanin yan. Pwede. Ang konti ng ulam. Ang konti ba ng ulam? Sorry. Masyado marunong sa tinitipid. Kulang lang sa asin pa lang. Kulang sa asim, yun siya. Yun yung sinasabi ko na dapat nakapatay yung apoy. Pero wala namang pumipigil sa'yo na maglagay ng kalamansi pa dyan. Usually, pag serve sa mga kainan to, may kalamansi naman on the side yan eh, di ba? Pipigayin mo. Ano ang lasa niya? Not the best sisig that I've had. Not the best sisig. Pero okay siya. Hindi ganito ang gagawin kong sisig, pre. Pero pag ako sinerba ng ganito sisig, hindi ko na maikasisimangot. Masarap siya, di ba? George, halika nga dito. Kita ko yung bunganga mo eh. Mga ganun eh, ha? May konting anghang lang yan. Oo nga. Anong oo nga? Anong oo nga? Kasi yung ganun ka parang... Sisig na sisig.
Sisig na yung fry. Hindi ganito ang sisig ko, pero masarap din naman to, di ba? Walang sa asin. Kulang sa asim. Bukod doon, isa pang hinahanap ko dito is yung mahilaw-hilaw na sibuyas. Lutong-luto yung sibuyas eh. Halos wala kang malasahang sibuyas dito. Lasa na siya masarap na baboy dish. Tapos yung atay, hindi mo na rin masyadong malasahan yung atay, di ba, Bin? Siguro kasi masyado siyang nag-brown, yung mutong. Mayo wala talaga. Wala talaga. Sarap di ba ninong RY yum yum yum. Ping ping ping. Ay! Iba ata yan. Kilala ko yan eh. Si Chef Boy ata yan eh. Chef Boy, miss ka na namin. Pero bago pa kami mag-aayakan dito, simulan na natin yung ating kaldereta. Kaldereta naman ang lulutuin natin ngayon. Ito yung pangalawang pinrompt natin. Di ba? Jepete, pakilista nga sa akin ang ingredients ng iyong, sinabi ko ba dito, authentic? Ano yung prompt natin? Authentic kaldereta, di ba? Sige, pakibigay ang ingredients sa akin. Wait. Kasi lumang version na yun. Lumang version. Ito yung bago. Bagong version. Ito ang bagong. Ito ang George GPT. George GPT! So, itanong mo sa... AI mo, may dala pang camera. Di ba? George GPT. Ano ang ingredients na kailangan natin para sa ating authentic kaldereta? Sabay na sabay. Sige. Sabay na sabay. 1.5 kilograms beef stew meat, cubed. Gusto ko yan. Pautong yan, oh. Sige, 1.5 kilograms yan, ng beef stew meat. Ang pinili namin dito ay kalitiran, pre. Yan. Next na ingredients natin, 3 tablespoons cooking oil. 3 tablespoons cooking oil. Ayos to next, 1 large onion, finely chopped. 1 large onion, finely chopped. Okay, next. 4 cloves garlic, minced. Sorry po. 2 cups tomato sauce. 2 cups tomato sauce. Yan, 2 cups tomato sauce. 1 cup beef broth. 1 cup lang ng beef broth. Mas ang dami mong... 1 cup lang. Usually, pa nagkakaldereta tayo, hindi na tayo naglalagay niyan. Kasi, dito naman gagaling yung lasa ng baka sa karne natin. Pero sundin natin, di ba? Sa mga ibang parte ng mundo, sa US, o kung saan mang western part ng mundo, meron sila bibili sa grocery nila na beef broth, chicken broth, na nakatetra, parang gatas. Jerome, like nga ng picture dito. Hindi ko alam kung gaano nila kadalas ginagamit yung bagay na yun. Dito rin naman sa atin may available nun, pero hindi natin nilalagay kasi dagdag cost di ba? Pero yung beef broth natin, gumawa kami. So basically, buto ng baka yan, na pinakuluan namin. Ganun. Buto at laman ng baka. Nga pala, sa mga nagtatanong anong pinagkaiba ng broth tsaka ng stock. Ang broth usually ay sabaw na galing sa laman. Ang stock ay galing sa karne. So, sa mga nagsasabi ng bone broth, yun ang hindi ko talaga alam kung anong ibig sabihin, di ba? So, 1 cup. Ang konti nun 1 cup ng beef broth. Yan. 1 cup liver spread. Ang daming liver spread. 1 cup. Kulang to. Tingin pa isa. Meron pa isa dyan, George. So, dadagdagan natin to. Siguro 3 nga. Tama nga yung 3 maliit na liver spread. Yan, okay. Dami na ito, pre, ha? Sige, maniniwala tayo. Next! 3 tablespoons soy sauce. 3 tablespoons soy sauce. Next! 2 tablespoons fish sauce. 2 tablespoons fish sauce. Next! 3 bay leaves. 3 bay leaves. 3 piraso lang daw, pero sige. Next! 1 teaspoon ground black pepper. 1 teaspoon black pepper. Next! 1 teaspoon paprika. 1 teaspoon pa. Uy! 1 teaspoon sugar. Tumapon yung paprika. Hindi, 1 teaspoon pa rin yan. Sugar. 1 cup green olives. 1 cup green olives. 1 cup green peas. 1 cup green peas, okay. 2 large potatoes, peeled and cubed. Yes, eto na po siya. 2 large carrots, peeled and sliced. Okay, eto na rin siya. 2 red bell peppers, Okay. sliced. Yun ang problema. 2 bell pepper na binili namin. 2 piraso, ganyang kaliit. Malalaki yung bell pepper na usual, di ba? Dito ngayon nagkakatalo yung mga ganyang bagay, lalo kapag walang sukat talaga. Alam mo yun? Eto nga yung 1 medium onion ang ginawa namin. 2 small na onion kasi wala kami ng medium size di ba? Pero okay lang siguro yan. Next. 2 green bell peppers, sliced. Okay. Kompleto na ba? Meron pa? 2 Thai chili peppers, optional, for extra heat. Thai chili pepper, labuyo. Paray ko. Ito naman talaga yung ginagamit. Next. Salt to taste. Salt to taste. Salt to taste, tapos wala na. Okay na. Okay. Kompleto naman yung mga ingredients natin dito. Ang dami. Sobrang dami. Ganito pala karaming ingredients sa kaldereta, no? Maganda naman to kasi mise en place ang tawag dyan. Naka-prep na. So, salang-salang na lang. Diba? So, sige. Lutuin na natin to. Alvin, ano ang una kong gagawin? Sorry. Gepetty. Petty, oh. In a large pot or Dutch oven, heat the cooking oil over medium heat. Pwede bang palitan yung interface ng AI? Nakakaasar Pwede bang palitan yung mukha nito? Ulit na naman ako sa... Heat the cooking oil over medium heat. So, ikat mo muna yan kasi dahil Dutch oven to, matagal to. Mainit na to. Ano next natin, Gepetty? Add the onions and garlic,
and saute until fragrant and translucent. Okay, parang kanina lang din, di ba? Onions, garlic. Saute lang daw hanggang maging fragrant and translucent. Naamoy ko na! Naamoy ko na! Fragrant na! Add the beef cubes to the pot and cook until browned on all sides, Nako. about 5 to 7 minutes. Yan, ito yung problema. Sa experience ko, pag pinabrown mo na yung karne, makuha mo yung browning na gusto mo, baka masunog na yung bawang natin. Hindi ko alam, pero tingnan natin. O, lagay natin yan dyan. Ayan. Tapos magtutubig pa to. Medyo matagal-tagal pa to ng konti. So, balikan nyo na lang ako dito. Yung sinasabi ko, pre, tinan nyo. Bago mo makuha yung browning ng karne, actually, konti pa nga lang yung browning ng karne, sunog na yung bawang. Ayun, no? Anyway, Gepetti, anong susunod na step natin? Pour in the tomato sauce, Pour in the beef tomato broth, sauce. and liver spread. Okay, tomato Stir to sauce. combine. 2 cups, di ba? O, lagay natin yan. Pour in lang daw yung beef broth. Nakalagay 1 cup na beef broth lang, ha? Oh, pero Pilipino ako. Ilalagay ko muna yan Sayang, dyan. Oh. Kakanawin Tama, yan. tama. Yan. 1 cup ng liver spread. Tapos 1 cup din yung beef broth. Sunog nga yung bawang natin, eh. Oh, haluin daw, haluin. O, ano next natin, Gepetti? Season the mixture with soy sauce, fish sauce, bay leaves, ground black pepper, paprika, and sugar. Okay. Mix well. Soy sauce, fish sauce, black pepper, paprika, sugar, bay leaves. O, lagyan natin yan. Tapos mix well. Okay, Gepetti, anong next natin? Cover the pot and let the beef simmer over low heat for about 1.5 to 2 hours or until tender, stirring occasionally. Add water if needed to prevent it from drying out. Ayun. Add water! So, ito yung magliligtas sa lahat. Okay, so lagyan natin ng tubig. Ito, dito na lalabas yung sense mo sa pagiging kusinero. Pag binuhos mo to lahat, nilagayan, pre. Hindi kaldereta yan, di ba? Hai gago kapala. Oh, gago pala. Atat ka daw eh. Sorry. Ano ka pala eh. Sorry. So, ayun. Pakukuluin, tapos isi-simmer for 1.5 to 2 hours, di ba? Tapos, or until the beef is tender, di ba? Yun yung sabi niya. Yun. So, pakukuluin lang natin to, tapos tatakpan natin, tapos balikan natin mamaya. After a very long while, kukulog na, pre. Kukulog, mukhang uulan na. Malambot na ba ang ating baka? Ay, oo. Malambot na. Tapos, Gepetti, ano ba ang next step natin? Kasi ito pala, pwede ko na kainin to eh. Di ba? Once the beef is tender, add the green olives, green peas, potatoes, carrots, bell peppers, and Thai chili peppers, if using. Okay. Stir to incorporate all the ingredients. So basically, lahat ng gulay ay ilalagay lang natin. Parang ganun, di ba? So, tas patats muna. Patats. Okay na. Okay na. 2 piece. Okay na. Green peas. Marami yung green peas niya. Green olives. Makakain na ako dati ng kaldereta may green olives. Masarap naman siya. Mahilig ako sa olives eh. Pero kasi ang olives, hit or miss sa tao yan eh, di ba? Parang ganda oh. Tira mo oh. Ang ganda. Restaurant si... Gepetti, no? Asa yung chili natin? Oh, yung chili natin na i-chop. Konti lang. Kasi ito, ano naman ata ito eh. Depende naman ata sa'yo eh, di ba? Yan. Oh, nahalo ko na and well incorporated na yung mga ingredients. Ano ang next, Gepetti? Cover the pot again and simmer for an additional 15 to 20 minutes or until the vegetables are tender. Kain na ako eh. Tapos dagdagan ko lang ng tubig. Ito wala sa recipe to. Pero sabi naman dun, di ba, pwedeng dagdagan ng tubig. Ako na, konting begot. Konti lang. Takpan uli natin. Inihintay na lang natin dito maluto ang patatas. Di ba? Ano tawag sa maliit na begot? Ano? Begotilio. Sabi ka niya. Walay. Ikasa mo. Pwede na. Gepetti! Mukhang malambot na yung patatas natin. Ano pang Yun ang kinakalkal mo na naman si Gepetti. Okay na ba? Ano ba ang last step? Taste and adjust the seasoning with salt if necessary. Salt lang daw ang yaya. Depende sa'yo. Depende sa akin. Par, hindi na kailangan i-adjust. Hindi na. Perfection, pare. Si Oo, perfect na si Gepetti. So, luto na to. May pinapagawa pa ba? Once everything is cooked through and the flavors have melded beautifully, remove the pot from heat. Patay na siya, yes. Nag-melt na siya. Oo, melt na siya para sila Naya. Serve the authentic Filipino beef caldereta hot with steamed rice or crusty bread. Garnish with fresh cilantro or green onions if desired. Okay, so plating na to. Authentic beef caldereta daw eh, di ba? So ito gagamitin ko para Pinoy na Pinoy. Patay na po yan ha. Oo. Patay na po yung apoy ha. Linawin mo kasi. Lima lang tayo nandito, 6 o. Naman naman mga utak namin. Tama, sorry. Oh,
Uy! Bawal kay Ian to. Tapos garnish daw with cilantro, chopped green onions. Ako personally, hindi ako mag-garnish ng cilantro dito. Kasi masyado strong yung lasa nun, di ba? So ito na lang, di ba? Ayan. At ito na pare ang ating beef caldereta. Authentic beef caldereta ayon kay Gepetti pare. Ayon sa AI, sa ChatGPT. So mukha naman siyang... Sarap na ninong yum 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 talaga. Yum 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 Not talaga. anyways. Ay, wow. What's an EAs? What's an EAs? So, ano bang kailangan natin gawin? Tikpan na natin yan. Pero bago yan, iyan, picture mo muna yan. Umuwi na si Jerome eh. Pero slow mo muna yan. Konti lang. Gepetti, you did it again. Baka mas masarap pa dun sa kaldereta ko, pre. kasi yung kaldereta ko, pre, masyadong rich. Alam mo yan? Masyadong creamy. Eto, wala bawas yung umay factor niya, pre. Ang sarap nito. Bin, halika nga dito. Alam ko, kakanaka, walang carrots, walang olives. Yung green peas, baka piliin mo pa, pre. Halos durog na sa sara sa'yo, ha? Hindi, nguhin mo. Ipakita mo sa kanila. Ipakita mo. Ano? Sarap, no? Diba? Okay, meron akong maling ginawa na dapat gawin to ng lahat na nagbabasa ng kahit anong recipe. Pagka kumuha ka ng recipe sa internet, bago ka tumira, magbasa ka muna. Kasi, alimbawa, yung tubig, hindi naman nakalagay sa ingredients. Tama. Di ba? Pero essential pala siya. Kasi pre, kung walang tubig yan, ano yan? Nogso yan. Di ba? Nogso talaga yan. Pwede ka nang umalis. Ay! Pwede na. Masarap, patunay, di ba? Paka-arte yan, lintik na yan. Ano ba ang ginawa ni Gepetti dito? Kumuha lang ba siya ng top-rated na recipe sa internet? Tapos, kinuwento niya lang ba sa akin yun? Ganun lang ba? Ganun lang ba kasimple? Hindi ko sure eh. Ano bang mga klaseng impormasyon, yung mga kinalap niya para makuha tong recipe na to? Kasi honestly, never pa ako personally nag-search ng, say, caldereta recipe. Hindi ko pa ginawa yun. Kasi marunong naman ako magluto ng caldereta mula sa mga karanasan ko sa buhay, di ba? Pero eto, saan niya kaya kinuha to? Hindi niya kasi sinabi na, ay, etong recipe na to ay recipe ni Simple. Halimbawa, walang ganun eh. Wala siyang reference eh. Tinanong mo siya, nagbigay siya ng sagot, di ba? Pero siguro maging masaya na lang tayo dun sa fact na masarap ang recipe na pinrovide sa atin ng ChatGPT, pare. Okay to, Love you ninong, alright, single copy eh? May asawa ko, ha? Kita mo, namamagana yung tiyan. Anyway, doon tayo sa pangatlo nating recipe at malamang masarap din. Ito pare, wala bang bagong model? Yan na po yung latest na tayo nagbabibrate. Nagbabibrate. Ano ba ginagawa Naka-silent ba to? wait lang. Ano ba ginagawa sa nagbabibrate ng cellphone? Ito, inon ko na nga eh. Doon tayo sa huli nating recipe at ito nga ay pares. Kung tama pagkakaalala ko, ang prompt natin dyan ay, you are a street vendor. Diba? You are a street vendor. So, yun. Simulan na natin to. Gepetti, ano ba ang mga ingredients natin dyan? 1 kilogram beef brisket or beef belly, cubed. Sir, tanggalin na natin yung interface audio na lang po. Oo. Paki-rework po muna. Oo. So, ito yung 1 kilo beef natin. Yan. So, ganun din kung anong ginamit natin sa kaldereta. Next! 6 cloves garlic, minced. 6 clove garlic, minced. 1 onion, chopped. 1 onion, chopped. 3 tablespoons soy sauce. 3 tablespoons soy sauce. 2 tablespoons oyster sauce. Oyster sauce, 2 tablespoons. 1 tablespoon brown sugar. 1 tablespoon brown sugar. 1 teaspoon ground black pepper. 1 teaspoon ground black pepper. 1 teaspoon salt. 1 teaspoon salt. Wala, hindi to taste Oo, 1 teaspoon. May suka talaga. 6 cups beef broth. 6 cups beef broth. Ang dami namang broth niyan. So, ito. Tapos, ito rin. Ayoko na maraming broth. Isa lang. Next. 2 pieces star anise. Star anise. Star anise. 2 bay leaves. 2 bay leaves. And 2 tablespoons cooking oil. 2 tablespoons cooking oil. Is that it? Green onions or spring onions, chopped for garnish. Garnish. May garnish pa siya. Okay. So, looking at this, hindi ito, dalawa na kasi yung pares ngayon eh. Isa yung parang pares retiro, yung matamis, na maitim. Tapos isa yung pares, parang kay Diwata, parang pares kalye, yung medyo brownish. Tapos hindi siya masyado matamis. Eh, di lutuin na natin to. Ano ang ating first step? Instructions. Prepare the beef. Heat oil in a large pot over medium heat.
Okay. Saute garlic and onions until fragrant and translucent. Okay. Heat oil. Teka lang, cut mo muna yan kasi painitin pa yan. Dota muna ako. Uy, Dota. Medusa mo. Ito ba yung medusa ko, pre? Pagkapanang gano'n, no? 4 yung lumabas. Oo, ang lakas, pre. Diba? Nakaskadi lahat yan, no? Yan. Add the beef cubes and brown them on all sides, Okay. about 5 minutes. Yun yung hindi totoo doon. Sabi niya, brown on all sides, around 5 minutes. Kanina, nung binrown ni Amin yung kaldereta, mga 15 minutes ata yun, di ba? Mga ganon. So eto, asahan natin na medyo matagal-tagal din ng konti, hindi lang to 5 minutes. So, cut muna tayo. Ito, nag-brown siya, tapos hindi pa naman gaanong sunog yung yung bawang. Siguro kasi ibang kaldero tong gamit natin, non-stick, hindi masyadong mainit, di ba? So, Gipetti, ano ang next step natin? Stir in soy sauce, oyster sauce, brown sugar, salt, and black pepper. Mix well to coat the beef. So, lahat ng to. Oyster sauce, brown sugar, pepper, salt. Mix well hanggang ma-coat yung karne. Ayan, coated na siya. Ganun lang naman. Haluin lang. Ano next natin? Pour in beef broth, add star anise, and bay leaves. Okay. Bring to a boil. 2 pirasong star anise. Yan. Tapos, 2 pirasong bay leaves. Yan. Okay. Haluin lang natin. Tapos, Gipetti, anong next natin? Simmer the beef. Once boiling, reduce the heat to low, cover the pot, and simmer for about 1.5 to 2 hours or until the beef is tender. Okay. So, papalambutin na natin. Meron pa? Stir occasionally and add more water if needed to keep the beef submerged. Yon. Ito yung mga concerning sa mga ganyang bagay. Dapat kasi lagi may caveat sa dulo ng recipe na season to taste. Meron ba dyan? Season to taste. Season to taste. Wala pa. Hindi, pero meron ba dyan sa dulo? Spoil mo na ako. Meron. Yon. Kasi, kaya ako sinasabing hindi masyadong magandang point per point, gram per gram ang isunod mo sa recipe, lalo sa mga lutong ganito. Kasi, pagpalagay natin na, sabi, 2 tablespoon ng asin. Palagay natin ganon. Mas nag-reduce yung sauce mo. Ang alat ngayon yan. Di ba? So, bandang huli, gagamitin nyo pa rin yung sarili nyong senses to adjust the dish. Di ba? Kailangan din talaga meron kang knowledge na kung ano yung dish na yon. Ganito ang pagsunod sa cookbook talaga. Kasi halimbawa ba, binigyan ka ng recipe ng tinola, hindi ka pa nakakita ng tinola buong buhay mo. Tapos ang sabaw niya ay parang paksiw lang. Hindi okay yun. Di ba? Parang ganon. So, alam mo dapat na soupy ang tinola. Pero maganda dito kay ChatGPT, binigyan muna tayo ng description ng dish. So, kahit walang image na nakadikit, may idea ka kung ano yung dish na yun. So, pag sumusunod kayo ng recipe, hindi kayo robot na nagtatakal lang. Talagang binibigyan mo pa rin niya ng kaluluwa mo, binibigyan mo pa rin niya ng opinion mo. Kasi lagi sa dulo meron season to taste eh. Tama. Di ba? Ang pagsunod ng recipe ay paggamit lang dito bilang guide, hindi bilang parang 10 utos sa bawal suwayin, di ba? Parang gano'n. Pero yun, palambutin na to. Ayan, hinaan na natin yung apoy. Tapos balikan nyo kami dito after 2 hours. Sabi ang nakalagay, Until 10. Ang sabi niya, 1.5 to 2 hours. Oo. Or until maging tender. Actually kapag baka, mga 3 oras pa nga yan minsan. After a very long time, hindi siya kulay Paris Retiro. Hindi pa. Yung mapulang-mapul, maitim na maitim. Ito ang kulay ng Paris Calye. Gipetti, meron ba tayong next step pa dito? Kasi nailagay na natin lahat ng ingredients, so palagay ko, tikim na lang to. Thicken the sauce. Once the beef is tender, remove about 1 cup of the broth and mix it with 1 to 2 tablespoons of cornstarch until smooth. Papalaputan ng cornstarch. Pero walang cornstarch sa ingredients. Mali yun. Ito yung concern ko dyan sa sinasabi niya. Kumuha daw ako ng cornstarch. Sinabi ba gano'ng karami? 1 to 2 tablespoons. 1 to 2 tablespoons. Tapos kukuha daw ako ng sabaw mula dun sa mainit na tubig at ilalagay ko sa cornstarch. Hindi doon na ginagawa kong tinutubigan. Delikado yun, pre. Maaring magbuo-buo yun. Maaring magsago-sago yun. Diba? Kasi kaya nga siya nilalagay muna sa malamig na tubig para dissolve na siya. Kumuha daw dito eh. Yung sabi niya eh. Yan, 1 cup. Cornstarch ha. Ito, tingnan nyo to. Maaring lumapot agad talaga to par. Sana hindi. Sana ma-dissolve siya na maayos. Ayan, tira mo, nagbuo-buo siya, Ayan, pre,
Hindi na siya madidissolve talaga ng maayos. Kasi buo-buo na nga siya. Ito yun, pre. Malito. Malitong bagay na to. Ngayon, kung ikaw ay baguhang nagluluto at sumunod ka lang sa recipe, hindi mo alam na malito. Alam kong malito pero ginawa ko pa rin. Para lang ipakita na mali siya. Tama. Diba? Baka mamaya sabi nyo, nagmamarunong lang ako, AI yan. Tao lang ako, diba? Pero sabi nga nila, diba? Artificial intelligence is no match for natural stupidity, diba? Sige, pilitin natin. Kaya naman kung sa kaya, pero malito, pre. This is not proper, di ba? Tapos hindi mo na masyadong pwedeng haluin to ng matindi kasi madudurog yung baka. Pero tingnan natin, di ba? Hindi siya masyadong lumapot, pero sige, pakuluin pa natin. Hintayin natin, haluin natin. Tapos balikan niyo ako dito, haluin daw hanggang lumapot di ba? Lumabot naman siya, di ba? Masama na talaga loob ko doon sa step na yun talaga. Hindi dapat ganun eh. Hindi dapat ganun. Dapat talaga malamig yung tubig, di ba? Pero at the end of the day, lumapot naman siya. Mas nahirapan lang tayo ng konti. Walang dahilan. Alam mo yun? Di ba sabi ko, dapat lahat ng kaakibat na hirap, dapat may kaakibat na sarap. Di ba? So, meron pa ba tayong steps? Sir? Remove the star anise and bay leaves. Ah. Taste the sauce and adjust seasoning if necessary. Oh! Hindi na kailangang i-adjust, pare. Tatanggalin daw yung star anise at laurel. Oo. Di na. Pero dito ko na tatanggalin. Sir, order po, overload. Order ka? Overload. Ayaw ko ng customer. Alisin daw yung star anise tsaka laurel. Di ko makita eh. Kung makita eh. Pag di mo nakikita, wala yun dyan. Wala yun dyan. Oo. Tapos garnish. Sinabi bang garnish yan? Serve the pears hot with garlic fried rice and a side of clear broth soup. Ayun. Garlic fried Garnish with rice. chopped green onions or spring onions. So garlic fried rice daw. So meron tayo dito. Tapos clear broth soup. Hindi clear yung amin kasi sobrang tagal namin pinakuluan ng buto-buto ng baka. Pero eto lang din yun. Pinakuluan buto-buto lang siya. Diba? Pero walang timpla yan, pre. Ikaw pa magtitimpla yan. Tapos garnishan daw ng spring onions. Yan. At eto na, pare, ang ating... Sabi ko ba authentic? O di ano na lang siya? Vendor. Ano yun? Street vendors. Street pares ala chat GPT, 'di ba? Para naman siyang okay. Para naman Oo siyang naman. okay, 'di ba? Pero paano natin malalaman 'yan? Kailangan natin tikman 'yan. Pero bago natin tikman 'yan, Jerome, mo muna. Konti lang. Tanya niya para plastic na yan. Sa ramen, hinahanap yung bagay niya. Ibig sabihin maganda yung pagkaka-render ng mga bagay mula dun sa buto-buto, di ba? Tikman muna natin yung sabaw. Bausa. Ang kalaban ni Mario. Manalap. Sarap. Hindi ito yung lasa ng pares na, pag sinabi mong pares para sa akin, pares retiro. Maitim, matamis. Hindi ito yun. Ito nga yung, hindi ko sinasabing ganito yung lasa ng mga pares sa kalye, pero mas malapit siya doon. Diba? Tikman din natin to, yung clear broth soup. Ayan. Walang lasa. Walang lasa. Titimplahan mo pa yan. Titimplahan na nga natin yan. Ganyan ba yung binibigay na libreng sabaw sa mga ano? Parang gano'n. O, iba pa yun. Walang nakakita pero muntik madapa si George. Ano pa, madadapa pa. Yung tinatanong mo kung ito ba yung nilalagay sa yung libre sabaw. Siguro, pero masyadong konti yung tubig nito. Masyadong concentrated to. So, nilagyan ko ng patis. Ay, oy, ano yan? Jelly ice? Grabe naman kalambot niyan. Ano yan? Ay! Ay! Ano yan? Marshmallow? Perfect Ang mo. ganda. Legit par, ang lambot tsaka ang sarap. Kaso mukhang may hindi naniniwala banda ron eh. Ano? Napapikit pa. Nabusog ako sa kaldereta tsaka sisig kanina eh. Pero ibig sabihin, hindi naman sarap to. Hindi na ibig sabihin. Nandun siya sa Pares. Pares kalye. Pero kulang sa akin. Timplahin. Oo. Well, gano'n naman kasi talaga yon. Si, ano, Yun naman kasi talaga ang pares kalye. Timplahan naman talaga siya, di ba? O di sige. Halina't magtimpla. Ako ang ginagawa ko dyan, minsan, pagka nasa kali ka, wala namang sausawan dyan, pre. Irerekta mo na lang yan eh. Balansi.
Madami yun. Gusto ko maasim eh. Toyo din. Depende kasi sa parisan niya kung ano meron condiments Parang dun. parang lugaw. Oo. Eto, hindi ko na ihahalo. Baka umiyak yung mga tao dito eh. Kainin pa nila mamaya yan. Halika dito. Halika dito. Halika dito. Paksiw, ha? Paksiw. Ha? Tikman mo. Ito na yun. Diba? Ito na yung gusto kong pare. It is got. Pare. Nakuha mo. Nakuha mo, di ba? Lagyan natin ng ano to? Chili garlic ni Tito Marv, Secret Kitchen, di ba? Ito lang, tsaka kanin, ano na, laban eh. Ayan, nakatagibang pa yan, di ba? Parang lasing ah. Sinlas siya. Ay, sir. Ay, siya mo. Hindi pa kayo nagbabayad, sir. Nakakantong order na kayo, sir. Wala siya. Sir, mawalang Mawalang galang na ho, sir. Wala pa kaming kita. Lasing daw ako eh. Hindi, pero legit, pre. Masarap siya. Panalo siya. Kahit hindi mo na timplahan, nakuha naman siya. I mean, pwede mong sabihin na, ba't walang asim? Ba't wala asin? Hindi mo pwedeng i-fold yung recipe doon. Pwede i-fold yung recipe na wala asin kasi wala namang kalamansi yung yung recipe. And yung kalamansi, condiment yun, pre. Condiment yun, pang sariling timpla yan, di ba? Pero yung recipe in itself, masarap siya. Magdilagyan natin ng kalamansi pa. Yan. Masarap na siya. Okay na yung sabaw. Pero di naman kasama sa recipe yung sabaw eh. Masarap ba siya? Oo, kanina ko pa nga sinasabi na masarap siya. Na kahit busog na ako, kain pa rin ako ng kain. Di ba? Nagtagumpay ba si ChatGPT na magbigay sa atin ng masarap na Paris recipe? Yes. Alam mo ang magaling dito? Binigyan niya tayo ng street Paris, hindi ng Paris Retiro. Ang galing nun. So, ang galing nung bagay na yun. Kasi kapag nag-search ka ng Paris, kunyari, search mo lang, Paris recipe. Yung una mo ma-click, hindi mo alam, Paris matamis ba yan, Paris Retiro ba yan, o Paris Calye ba yan. Pero kasi in-specify natin doon sa prompt, sa ChatGPT, na street Paris ang ibigay. You are a street vendor. Tapos bigyan mo ako ng Paris recipe. Naibigay niya na maayos yun. Mahusay, pre. Napakagaling niya. Effective ba yung recipe? Nakita nyo naman, effective naman talaga siya. Nasarapan naman kami lahat dito. Yung isa nga dyan, busog na sisigat kaldereta, kumain pa rin ng Paris di ba? Going in, ang ine-emulate ko dito ay yung taong hindi alam magluto talaga. Kasi, dahil marunong ako magluto, sana ang ginamit ko malamig na tubig kanina doon sa cornstarch, diba? Pero hindi, sinunod ko talaga si ChatGPT. Point per point, gram per gram, diba? Na naman tayo atang ginramo dito, pero maganda pa rin naman yung resulta niya. Ang kaya lang ba ni ChatGPT ay yung mga ganyan recipes. Yung mga recipes na malamang nag-exist na sa internet at nilatag niya lang para sa'yo. Kasi kung ganon, edi parang nag-google ka lang, diba? Kaya niya kaya ng complex recipes, yung recipes na maaari ba siyang gumawa ng bagong recipe na hindi pa nag-exist? Yun yung tanong ko if there is such a thing. Kung kaya niya ba? Diba? Kasi ewan ko hindi ko pa ito natatry pero kasi nasa prompting ang AI eh. Ang ChatGPT nasa prompting yan eh. Sabihin mo sa kanya na, can you come up with a recipe that is not yet being done in the world that involves beef, chocolate, and carrot? Mga ganung bagay. Hindi ko pa natatry, pero baka ikaw na nanonood, itry mo na. Mamayang gabi, itatry ko yun, di ba? Pero, ewan ko, natutuwa ako na try natin itong bagay ito. Kasi nung nandun kami sa Netherlands, sinuruan kami mag-prompt ng AI. Magagamit pala ang AI pagdating sa pagluluto, sa mga plating ideas. Pinakita sa amin kung paano gamitin. And naniniwala rin ako na ang pagiging kusinero, isa yan sa mga trabaho hindi pwedeng palitan ng AI, bagkus makakatulong pa ang AI sa atin para mas matuto tayo bilang mga kusinero. Maraming salamat mga inaanak sa panonood. Kung nag-enjoy ka sa episode na to, please like and subscribe. Tapos, pakita mo yun, Ian, pakita mo yun. Available na ang Ninong Cookbook sa major major bookstores nationwide, sa Shopee, sa Lazada, and sa suking tindahan nyo, pare. Meron niyang suking tindahan. Kay Aling Julie? Meron kay Aling Julie niyan, di ba? So, andyan yung link sa description kung gusto yung bumili. Pangalawang beses o pangatlong beses na ata na sold out yan at nag-resta. Kaya maraming salamat sa mga sumuporta, di ba? Yun nga, kung nakakuha ka ng kahit konting value at entertainment sa episode na to, click mo na yung subscribe. Mahal na mahal ko kayo, mga inaanak. Maraming salamat sa suporta. And kung meron pa kayong gusto ipaluto sa amin, paki-comment lang sa baba. I love you all. Haba nun ah. Hindi ka ba nabilib doon, Direk? Ang galing mo. Ang galing ko? Pakibaba na yung prompter. Hoy, walang prompter yan! Walang prompter yan. Camera 2, pakita mo dito. Wala Walang prompter yan, pre. Walang prompter.